Sa ating kagalang-galang na school principal, school administrators, faculty and staff, mga butihing guro, mga mahal nating magulang, mga panauhin at sa lahat ng nandito ngayon, isang mapagpala at magandang araw po sa inyong lahat. Isang malaking karangalan ang maimbitahan na magbigay ng talumpati sa inyong harapan ngayon at naging saksi sa isang mahalagang araw ng inyong buhay, ang pagtatapos ninyo ng senior high school. Alam ko ang saya na nararamdaman ng bawat isa sa inyo, lalo na ng inyong mga magulang. Lalo na at tumaan kayo sa modular na sistema ng edukasyon at karamihan sa inyo dito ay nahihirapang mag-adjust sa pagbabalik ng face-to-face classes. But you all made it up. Your efforts and sacrifices are all paid off. Sabi nga, ang edukasyon ay ang tanging yamang maipamamana sa atin ng ating mga magulang. Ngunit bakit nga ba hindi lahat ng estudyante ay kumukuha ng kursong TechPro? Alam kong marami sa inyo dito ang nagtatanong kung ano nga ba ang kursong ito. Ang kursong Technical Vocational ay may kaugnayan sa trabahong may kinalaman sa paggawa, tulad ng pagluluto, paghahapi, welding, electrical, at marami pang iba. Dito sa ating lungsod, sa paaralan ng Glan Institute of Technology, mayroon tayong kursong Bachelor of Technical Vocational Teacher Education na mayroong tatlong major na pagpipilian. Ito ay ang Food and Service Management, Welding and Fabrication Technology, at Electrical Technology. Ngunit, akala ng iba na hindi pantay ang oportunidad sa lahat ng estudyante ng institusyong ito sapagkat kakaunti lamang ang kumukuha ng kursong TechVoc kumpara sa ibang kurso tulad ng BSAP, BS Tourism, BSIS at marami pang iba. Ang hindi nila alam, may kanya-kanyang dahilan ng mga estudyante kung bakit hindi ang kursong ito ang kanilang nakukuha. Una, ang pagkakaroon ng placement exam. Oo, lahat ng estudyante ng Glan Institute of Technology ay dumaan sa isang placement exam at ang kwalipikadong estudyante lamang ang maaring kumuha ng kursong ito. Pangalawa, kulang ng interest. Mayroon namang ibang estudyante na nakapasa sa placement exam, ngunit wala silang interest sa kursong Technical Vocational. At mas gusto nila ang ibang kurso kaysa sa kursong ito. At hindi natin sila mapipilit sapagkat meron din naman silang sariling desisyon sa buhay. Pangatlo, kakulangan ng kakayahan. May mga estudyante na natatakot sapagkat wala silang kaalaman at kakayahan sa larangang ito. Ang hindi batid ng karamihan, ito ay maaring matutunan kung magiging interesado at porsigido ka lamang sa kursong ito. Pang-apat, pera. Siyempre alam kong kabilang ito sa iniisip ninyo kung kakayanin ba ng inyong mga magulang na gustusan ang inyong pag-aaral. Ngunit alam kong gagawin lahat ng mga magulang matustusan lamang ang pag-aaral ninyo. Dahil alam ko, pangarap din nila na magkaroon kayo ng magandang kinabukasan pagdating ng panahon. Pang-lima, kakulangan ng impormasyon. Alam kong may iba sa inyo dito na walang sapat na impormasyon tungkol sa kursong ito at ang benepisyo nito pagdating ng araw. Alam niyo ba na ang kursong ito ay ang in-demand ngayon dito sa ating lungsod? Sapagkat kulang tayo ng guro sa technical vocational at marami pang paaralan ang binubuksan ngayon dito sa ating lungsod. Minsan kasi nagiging hadlang ang kakulangan ng impormasyon upang hindi natin makuha ang gusto nating kurso. Ngunit, kahit ano pa man ang magiging dahilan, mahalagang tandaan ninyo na ang pagkuha ng kursong Technical Vocational ay isang personal na desisyon ng bawat isa sa inyo. Marami man ang posibleng dahilan kung bakit hindi lahat ng estudyante ay kumukuha ng kursong ito, ngunit sana kayo ay naliwanagan lalo na sa inyo na nandito at nakikinig ngayon. Lagi ninyong iisipin at tatandaan na ang edukasyon ay susi sa magandang kinabukasan.
Ano pa man ang magiging kursong nais ninyong tahakin, ang mahalaga ay kaya ninyo itong panindigan. Magaan sa inyong kalooban at kaya ninyo ang responsibilidad dito, ano pa man ang hirap at hamon na inyong pagdadaanan. Hanggang dito na lamang. Sa muli, magandang araw at congratulations, graduates!